Celebox. Sa Maynila nakatira si Laika Pabiliona at kasalukuyang 23 years old. Lumaking walang mga magulang, ngunit kinupkop ng isang babaeng may-ari ng karinderya. Mapagmahal, mabait at masipag. Sa tingin ko, hindi pa ako handa. At saka masaya naman ako kahit hindi ako magkaroon ng kasintahan eh. Meron naman akong kayo. Kayo lang sapat na para sa akin. Sa kabilang banda naman ay nakatira din sa Maynila si Kael Vince Vilnero, 25 years old at CEO ng isa sa mga sikat na brand ng sasakyan. Wala na siyang mga magulang noon, kaya naman lumaki siyang may pagka-cold-hearted. Mas productive agad itong setup, Lolo. Wala nang drama, walang gastos. Well, hindi naman problema sa akin ng pera. And aside from that, walang sakit sa ulo. Magkaiba ang kinalakihan, magkaiba ng estado sa buhay. Paano kung ang taong makakapagpalambot ng pusong bato ni Kael ay ang dalagang si Laika? May pag-asa kayang muling magmahal si Kael? Ating tunghayan ng isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Siren Radio. Umaga na! Saad ni Laika bago siya tumayo at tumingin sa family picture niya kasama ang mga magulang niya at bunsong kapatid. Good morning, Mama! Good morning, Papa! Good morning din, Lawrence! Pagbati niya sa pamilya niya na parabang buhay pa ang mga ito bago siya bumangon sa kinahihigaan niya at nagtungo sa may kusina upang maghanda ng makakain. Matagal nang walang pamilya si Laika. Bata pa siya nang mamatay ang bunso niyang kapatid dahil sa sakit na leukemia. Habang ang mga magulang niya naman ay naaksidente isang buwan nang makalipas simula nang mamatay ang mga magulang niya. Mahirap ang buhay, pero kahit na gano'n ay pinagpatuloy niya ang pamumuhay. Ang kapitbahay niyang si Aling Nene ang tumayong parang ina niya. Pinayagan nito si Laika na magtrabaho sa may karinderya niya at libre na ang pagkain ng dalaga doon. Laika, anak, maaga ka na naman ah. Bati ni Aling Nene habang naglalatag ng mga mesa sa karinderya. Napangiti si Laika at lumapit para tulungan siya. Opo, Aling Nene. Mas mabuti na pong maaga para marami tayong maihanda. Sagot niya habang inaayos ang mga kutsara at tinidor. Habang abala sila sa paghahanda ay napansin ni Aling Nene ang matamlay na mga mata ng dalaga. Oh, naalala mo na naman sila, ano? Mahinang tanong ng matanda. Bahagyang tumango si Laika. Opo, pero ayos lang po. Kasi kahit wala na po sina Mama, Papa at saka si Lawrence, nakilala ko naman po kayo. Napakabuti niyo po sa akin. Nakangiting saad ni Laika bago siya ngumiti. Tinapik siya ni Aling Nene sa balikat. Mabuti yan, anak. Lagi mong tatandaan. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng pamilya mo para sa'yo. Ayun, bukas na sila. Saad ng construction worker malapit sa karinderyang ito. Opo, tuloy po kayo. At sabihin niyo lang po kay Aling Nene ang order ninyo. Nakangiting pagbati sa kanila ng dalaga bago ito pumunta sa may likod upang tumulong sa pagluluto. Good morning, Laika! Tara, simulan na nating ibalot yung mga Shanghai. Saad ng best friend ni Laika na si Eya. Si Eya ang panganay na anak ni Aling Nene at parang kapatid na niya kung ituring si Laika. Solo lang kasi siyang anak, kaya naman tuwang-tuwa siya nung mapalapit sa kanila ang dalaga. Good morning din, Eya! Masiglang bati ni Laika habang nagsusuot ng apron. Ang aga mo rin ngayon ah, parang himala ata yan. Anya na may halong pangaasar. Syempre, excited ako ngayon eh. Anya, bago ito kumindat habang kinukuha ang tray na may mga lumpiang Shanghai. May bagong foreman daw na dumating sa construction site. Gwapo raw sabi ni Kuyang magtataho. Anya na parabang kilig na kilig. Napatawa si Laika dahil sa sinabi ng kaibigan. Aba, mukhang may bago ka na namang balak kilalanin ah. Paalala lang, Eya ha, wala pang halos 3 buwan simula nung mag-break kayo ni Rob. Paalala ng dalaga habang tinutulungan itong ibalot ang mga lumpia. Hoy, hindi ah. Curious lang ako eh. Tsaka, hindi ko naman siya jujuwain oh. Kakaibiganin ko lang. Sabay tawa ni Eya. Ayan ka na naman sa kakaibiganin mo. Kakaibiganin nga lang ba talaga? Wala na kasi akong tiwala kapag ganyan ang sinasabi mo eh. Kung hindi ako nagkakamali, ganyan din yung sinabi mo sa akin nung nakilala mo si Rob.
Taas kilay na tanong ni Laika sa kaibigan dahilan para mapanguso ito. Habang nagbibiruan ng dalawa ay biglang sumilip si Aling Nene sa kusina. Kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan niyo ha? Balik muna sa trabaho at malapit na magtanghali. Marami na mga tao dito mamaya. Saad ni Aling Nene. Okay po. Sabay na saad ni Eya at Laika bago nila ipinagpatuloy ang ginagawa nila. Pero be, if ever nagwapo nga siya at naging magkaibigan kami, tapos may gwapo siyang kaibigan, ayaw mo bang ireto kita? 23 na tayo oh. Baka naman gusto mo na magmahal. No boyfriend since birth ka, samantalang ako naka-4 na. Hindi naman sa ipinagyayabang ko pero baka ito na yung oras para magmahal ka. Saad ni Eya. Sa tingin ko hindi pa ako handa. At saka masaya naman ako kahit wala akong kasintahan. Meron naman akong kayo. Kayo lang sapat na sa akin. Nakangiting saad ni Laika bago niya sinimula ng pagpiprito ng Shanghai. Oo naman, syempre. Pero paano kapag dumating ang araw na magkakaroon na ako ng pamilya? Tsaka tumanda na si mama. Tsaka syempre kailangan mo rin magkaroon ng anak, no? Hindi ko alam. Para kasing wala namang papatol sa akin. Hindi ako kagandahan tapos hindi din naman ako mayaman. Anya, dahilan para mapabuntong hininga si Eya. Ano ka ba? Lagi mong dinadaw ng sarili mo. At saka, anong walang papatol? Nakalimutan mo na ba na marami kang hindi pinayagan na manligaw sa'yo? Taas kilay na tanong ni Eya sa kaibigan. Pag-iisipan ko muna. Yan na lang ang nasabi ng dalaga dahil hindi pa talaga siya sigurado kung gusto niya na nga bang umibig. Marami sa mga kaedad niya ang may kasalukuyang may pamilya at kinakasal na ngayon, habang siya ay no boyfriend since birth pa rin. Makalipas ang ilang minuto ay dumagsana ang mga tao sa karinderya. Tuloy-tuloy ang trabaho ng magkaibigan, abala sa pagbabalot, pagtulong sa kusina at pagsagot sa mga order. Aling Nene, nandito po ulit si Mang Kanor. Pagtawag ni Laika kay Aling Nene. Sige Iha. Ikuha mo na lang siya ng pagkain doon sa may kusina. Saad naman ni Aling Nene kaya sinunod na lang siya ng dalaga. Si Mang Kanor ang kapitbahay nilang wala ng pamilya. Hindi pa rin siya maayos hanggang ngayon kaya naman pinapakain na lang ni Aling Nene. Bagaman maliit lang ang karinderya niya ay hindi siya nakakalimot tumulong sa mga nangangailangan. Hindi man siya kadugo ni Laika pero sa kanya naman ng dalaga ang ganong ugali. Kanin na may ginisang sitaw at itlog. Kumain na po muna kayo, Mang Kanor. Tumangulang ito bago nagpasalamat. Ramdam ni Laika ang lungkot at sakit na nararamdaman nito dahil katulad ni Mang Kanor ay wala na rin siyang pamilya na kadugo. Sa kabilang banda naman ay halos kalahating oras nang nakaupo ang isang retired general sa sofa kaharap ang apo niya. Kanina kasi ay may itinatanong siya dito at sinabi ng binata na pag-iisipan niya raw muna. No, I don't want to, Lolo. Malamig na saad ng binata bago siya sumandal sa sofa. You made me wait for 30 minutes tapos no ang isasagot mo. It's just a blind date, apo. Malay mo naman magustuhan mo yung makaka-blind date mo. Pamimilit ni Ronald sa apo niya na parang yelo sa sobrang lamig. I already told you, Lo. I don't want to. Thinking about it, parang nasusuka na ako. Tsaka, kaya ko namang mabuhay ng walang babae sa buhay ko. Anya, bago niya binuksan ang laptop niya at nagsimula ulit na magtrabaho. Napabuntong hininga si General Ronald habang pinagmamasdan ng apo niyang si Kael. Suot ang salamin. Seryoso ang mukha na tila ba walang pakialam sa kahit ano maliban sa ginagawa nito. Kael. Mahina pero madiing tawag niya sa pangalan nito. Ilang taon ka na bang ganyan? Bahay, trabaho, laptop, tulog. Tapos ganyan naman ulit kinabukasan. Aba po, hindi ka robot, tao ka. Hindi lumingon si Kael. Mas productive ang ganitong setup, Lolo. Wala nang drama, walang gastos. Well, hindi naman problema sa akin ng pera. And aside from that, walang sakit sa ulo. Pero wala ka ring saya na nararamdaman. Sagot ni Ronald bago tumayo at naglakad papunta sa likod ng sofa. Kael, I didn't raise you to be like this. Apo, buhay ka pa. Huwag mong hayaan na trabaho lang ang kasama mo habang buhay. Napapikit si Kael at tumigil sa pagtatype. Ilang segundo rin siyang natahimik bago bumuntong hininga. Lo, malamig pero hindi galit ang tono niya. I understand where you're coming from. Pero please, understand me too.
Hindi ko priority ang love life. Hindi ako gaya ng iba. And I don't need someone to love para maging masaya ako. Oh yes, you need that. Gusto mo bang tumanda ng walang nararamdaman na pagmamahal? Tandaan mo, mahirap yan. Sagot ni Ronald. Natahimik muli si Kael. Sa loob niya ay may parte ng sinasabi ng lolo niya na may tama, pero may parte rin ng nakaraan niyang pilit niyang kinakalimutan. Isang bagay na ayaw na niyang balikan o hayaang maulit-ulit. Give it a try. Dagdag ni Ronald na ngayon ay nakaupo na ulit sa tapat niya. One date. If it doesn't work out, I'll never bring it up again. Deal? No. Huling pagmamatigas ng binata bago niya kinuha ang laptop niya at nagtungo na sa office niya sa loob ng mansyon nila. That boy. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Gusto ko lang namang maabutan na magiging apo ko sa kanya bago ako mawala. Malungkot na saad ni Ronald bago siya uminom ng tubig. Habang nakaupo siya ay hindi inaasahang may naisip siyang ideya. Alright. Ako nang gagawa ng paraan, Kael. Buntong hiningang saad niya sa sarili bago niya tinawag ang butler niya. Makalipas ang isang linggo ay ganun pa rin ang rutinang dalaga. Papasok ng maaga sa karinderya at syempre't magtatrabaho doon. Kasalukuyan siyang naglalakad papunta sa karinderya nang harangin siya ng isa sa mga construction workers sa kabilang kalsada. Ito yung crush ni Ea na construction worker ah. Ano ginagawa niya dito? May sasabihin ba siya sa akin? Tanong ni Laika sa sarili habang seryoso siyang nakatingin doon sa lalaki. Wait, hindi kaya hihingin niyang number ni Ea? Aba, kung totoo yun, ang kapal niya naman. Hindi ko ibibigay sa kanyang number ni Ea. Kung gusto niyang makuha yun, maglakas loob siyang lumapit kay Hindi na natapos ni Laika ang iniisip niya nang magsalita ang lalaki. Laika, pwede ba kitang ligawan? Tanong nito dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Ha? Hindi makapaniwalang anya habang pinoproseso niya pa rin ang sinabi ng lalaki. Ang sabi ko, gusto kitang ligawan. Gusto kita, Laika. Simula nung unang nagkita tayo. Alam kong hindi mo pa ako kilala pero, Hindi na siya pinatapos ng dalaga sa pagsasalita bago ito nagsalita. Sorry, pero hindi ako pumapayag. Wala pa akong balak magkaroon ng karelasyon. Diretsuhang pambabasted niya doon sa lalaki bago siya tumakbo papalayo. Hindi pa siya handa o baka naman sadyang hindi niya lang talaga gusto ang lalaking yun. Ayaw kasi ng dalaga na minamadali ang lahat, kaya naman kapag hindi pa siya handa ay hindi niya pinipilit ang sarili niya. Habang naglalakad siya ay nahagip ng mata niya ang isang matandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Sobrang dumi nito at parang nilalamig siya. Kaagad naman itong nilapitan ng dalaga at kinausap. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Laika. Hindi, Iha. Meron ka bang konting pagkain dyan? Halos ilang araw na akong hindi nakakakain. Paghingi niya ng tulong sa dalaga. Kitang-kita sa mukha nito na gutom na siya at parang hinang-hina na. Meron po. Pero kaya niyo po bang maglakad ng kaunti? Dahil doon pa po kasi yung karinderya na pwede niyong kainan. Tanong niya sa matanda at tumango naman ito. Naglakad na sila at nang makarating sila sa may karinderya ay pinaupo siya ng dalaga sa may upuan bago ito nagtungo sa may kusina. Aling Nene, kukuha po ako ng 20 pesos na pansit at 10 pisong lugaw. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Anya bago siya nagsandok ng pansit. Para saan, Iha? Libre naman ng umagahan mo kaya hindi mo na kailangan magbayad. Nagtatakang saad ni Aling Nene. Hindi ko po umagahan yon. May nakita po kasi ako matanda na nagugutom sa may kalye. Naawa po ako kaya dinala ko rito. Hindi mo na kailangan pang bayaran yan. Nagmana ka talaga sa akin, Laika. Napakabuti mo. O siya sige, ikuha mo na lang siya at dagdagan mo na rin ng pandesal para mabusog siya. Nakangiting saad ni Aling Nene na nagpangiti rin sa kanya. Tumango na lang ang dalaga bago siya nagpasalamat kay Aling Nene na kasalukuyang nagtatakal ng mga lugaw. Heto na po ang patsit at lugaw na may kasama pang pandesal. Libre po yan ni Aling Nene, yung may-ari ng karinderyang to. Sana po magustuhan ninyo. Nakangiting saad ng dalaga. Maraming salamat, Iha. Napakabait mo talaga. Pagpapasalamat ng matanda bago ito nagsimulang kumain. Kain lang po kayo dyan at magtatrabaho na po ako. Saad ni Laika bago siya bumalik sa may kusina.
Lumapit naman si Aling Nene sa may matanda bago nagsalita. Masarap ho ba? Tanong ni Aling Nene. Umuo naman ang matanda bago siya nagpasalamat. Kung wala po kayong kakainin sa mga susunod na araw, pwede ho kayong pumunta rito. Sa umaga ay palaging may sobrang pansit at lugaw, tapos sa tanghali naman may sobrang kanin at ulam. Mas gugustuhin na naming ipamigay yun kaysa naman masayang. Saad ni Aling Nene. Ganun ba? Maraming salamat sa inyo. Walang anuman ho. Si Laika na ang nagsuggest sa akin yan. Iba talaga siya. Gumagawa at gumagawa siya ng paraan para makatulong sa kapwa. Saad ni Aling Nene bago siya bumalik sa pagsasandok ng mga tinda. Ilang araw matapos ang pangyayaring yun ay araw-araw nang bumabalik ang matanda sa karinderya. Hindi ito pala usap pero palagi siyang binabati at kinakausap ng dalaga. Minsan pa nga ay binibigyan siya nito ng tirang pagkain kapag hindi na ibenta ang lahat ng ulam. Lingid sa kaalaman ni Laika na sinusubaybayan na pala ng matanda ang kilos niya. Ang pagiging masiyahin, ang malasakit niya sa mga tao at ang kabutihang loob niya kahit hirap din sa buhay. Isang araw ay nagtaka ang dalaga dahil wala ang matanda doon sa pwesto kung saan niya ito palaging naaabutan. Inakala niya na baka nandun na ito sa may karinderya, kaya naman doon na siya dumiretso. Lumipas ang maghapon pero hindi pa rin niya nakikita ang matanda, dahilan para mag-alala ng kaunti ang dalaga. Nasaan na kaya siya? Ipinagtabi ko pa naman siya ng kanin at ulam, tsaka yung pansit. Malungkot na saad ng dalaga bago siya umupo sa may upuan. Makakatulog na sana ang dalaga nang makarinig siya ng busina ng kotse. Sa pag-aakalang customer ito ay kaagad siyang bumangon at nabigla siya nang makita niya ang magandang kotse na nakaparada sa harap ng karinderya. Nabigla siya ng sobra-sobra nang makita niya kung sino ang bumaba doon. Yung matandang pulube, may kotse? Hindi makapaniwalang tanong ni Laika sa sarili niya. Nang makita naman siya ng matanda ay kaagad itong naglakad papalapit sa kanya. There you are, Iha. Inaantay mo ba ako? Tanong ng matanda sa dalaga na kasalukuyang hindi pa rin makapaniwala sa nakikita niya. Mayaman po kayo? Pero di po ba? Pasensya na kung nagsinungaling ako, Iha. Pero may rason ako kung bakit ko ginagawa yun. Pero bago ko ikwento sa iyo pa-order muna ako ng pagkain. Kakagaling ko lang kanina sa mansyon ng apo ko pero hindi ko nagustuhan ang mga pagkain doon. Mas gusto kong kainin ng pansit dito. Nakangiting saad ng matanda, kaya naman pinaupo na siya ng dalaga sa may upuan at isinerve ang order nito. Bago ko sabihin sa iyo magpapakilala muna ako. Anya bago siya uminom ng tubig. My name is Ronald Vilnero and I'm retired general. Ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na mahirap para makahanap ng babae para sa apo ko. Masyado kasi siyang mabagal, kaya ako nang gumawa ng paraan. At saka matanda na ako Hindi na ako tatagal pa dito sa mundo natin. Ayaw ko namang maging matandang binata ang apo ko. Pagkukwento ni Ronald sa sitwasyon niya. In short, gusto ko makilala mo ang apo ko. Anya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Po? Nanlaki ang mga mata ni Laika habang hawak pa rin ang pitsyal ng tubig. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng matanda. Napangiti si Ronald. Gusto ko sana, ikaw ang maging karelasyon ng apo ko. Anya, dahilan para masamid sa sarili niyang laway si Laika. Tay, seryoso po ba kayo? Ako po? Hindi po ako mayaman at saka hindi rin ako kagandahan. Halos pabulong pero puno ng kaba ang tanong ni Laika. Tumango ang matanda dahil sa sinabi niya. Matagal na kitang minamatyagan, Iha. Araw-araw kang maaga sa trabaho, masipag, magalang, at may malasakit sa mga tao sa paligid mo. Wala ka mang marangyang pamumuhay mayaman ka naman sa ugali. At yun ang kulang sa apo ko. Sa tingin ko, ikaw ang kukumpleto sa kanya. Anya, napayuko si Laika dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sigurado po ba kayo? Baka hindi po akong para sa kanya. Isa lang po akong simpleng dalaga na nagtatrabaho dito sa karinderi... Na kailangan niya. Sabat agad ni Ronald. Hindi ko kailangan ng sosyal. Kailangan ko ng totoo. At alam kong ikaw yun. Ang kailangan mo lang kaunting tapang. Natahimik si Laika. Hindi niya alam kung paano magre-react.
Parang pelikula lang ang mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Sino ba naman siya para pagkatiwalaan ng isang general at ipakilala sa apo nito? Nakikiusap ako sa'yo, Iha. Isang blind date lang kasama ang apo ko. Baka ikaw nang makakatulong sa akin. At saka baka mahulog ka rin sa kanya. Mabait naman ang apo ko, masungit lang. Pakiusap naman ni Ronald sa dalaga. Dahil nakikiusap na sa kanya ang matanda ay wala siyang magawa. Gustuhin niya mang tumanggi pero nakikita niya sa mata ng matanda na desperado na ito. Isang blind date lang po. Kapag ayaw po namin sa isa't isa, hindi na po ako makikipagkita sa kanya. Pagpayag ng dalaga sa gusto ni Ronald dahilan para sumaya ito. Maraming salamat, Iya. Maaari ko bang makuha ang number mo? At dun ko isesend ang details kung saan kayo magdi-date. Anya, kaya naman ibinigay ng dalaga ang number niya. Nag-take out pa ang matanda ng mga ulam at merienda mula sa karinderya bago ito tuluyang umalis. Masaya namang umuwi sa mansyon si Ronald at naabutan niya namang may kausap sa telepono ang apo. Mukhang busy ito, kaya naman naupo na lang muna siya sa may sofa. What do you want, Lolo? If you're gonna set me up with a blind date again, I won't go. Ayaw ko, tumatanggi ako at hindi ako pupunta. Anito, dahilan para mapasimangot si Ronald. Kung ayaw mo di wag. Anya na para bang masama ang loob. Nga po pala, Lo. 2 days na lang ay kaarawan mo na. Shall we go to America to celebrate your birthday? Tanong ni Kael sa lolo niya habang pumipirma ng mga documents. Hindi na. Dito na lang sa bahay. Wala na rin namang saysay ang kaarawan ko. At saka, mag-aaksaya ka lang ng panahon sa matandang katulad ko. Hindi mo nga ako mapagbigyan sa gusto ko eh. Anito, dahilan para mapatigil sa pagtatrabaho si Kael. Here we go again, Lo. Hindi connected yung gusto mo sa kaarawan mo. At kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag. Pagmamatigas ng binata bago ito uminom ng tubig. Hindi naman kita pinipilit. Ibuhos mo na lang sa trabaho ang oras mo. Huwag mo nang intindihan ng taong kagaya ko na kakaunti na nga lang ang natitirang oras sa mundo. Anito, bago siya tumayo at nagtungo sa may kwarto niya. Napabuntong hininga naman si Kael bago siya sumandal. I don't know what to do anymore. I don't want to go on a date. Pero Lolo is so persistent. Inis na Anya. Kinagabihan ay oras na ng pagkain nila ng dinner. Ay matamlay na bumaba si Ronald at umupo sa may kainan. Oh, Ben. Ilabas mo yung mga binili ko kaninang pagkain. Yun ang kakainin ko. Utos ni Ronald sa butler niya at sinunod naman siya nito. Lolo, ipinaluto kong lahat ng yan pero ayaw mong kainin yan. What's wrong with you? Anya habang pilit na pinapakalma ang sarili. I didn't ask you to prepare that, Kael Vince Vilnero. Saad ni Ronald na nagpatahimik sa binata. Buong pangalan kasi nito ang binanggit niya, kaya naman pinilit na lang niyang manahimik. By the way, Lo, what country are we going to celebrate your birthday? I heard may bagong branch yung favorite restaurant mo sa Italy. Shall we go there? Muling tanong ng binata. I already told you, I don't want to travel. Just focus on your work and let me be here by myself. Since your work is too important to you, forget celebrating my birthday. Wala rin naman balak na magsaya. Oh my God, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Lolo. Nagigilty tuloy ako. It's been 6 months since he started pestering me about that going to blind date and tumatanggi ako every single time. Pagbigyan ko na ba siya ngayong birthday niya? Just one time para hindi naman siya nagkakaganito. Buntong hiningang sabi ni Kael bago siya uminom ng juice. Okay, fine, Lo. Just one time. I'll go to that blind date of yours. Kapag hindi ko siya nagustuhan, hindi ko pipilitin ang sarili ko, ha. Anya bago umiwas ng tingin dahilan para mabuhay ang loob ng lolo niya. Lumabas na ang ngiti sa may labi ng lolo niya bago ito masiglang nagsalita. Talaga? Salamat, Iyo. At saka huwag ka mag-alala. Well-mannered, mabait, at mapagmahal ang dalagang makaka-blind date mo. Masayang saad nito bago siya masiglang kumain ng mga ulam na binili niya sa karinderya nila Laika. Kinabukasan, maagang nagising si Kael kahit pahalos magdamag siyang hindi nakatulog sa kakaisip. Nakabi siya ng simpleng polo at jeans pero mukhang pinag-iisipan niya pa rin ang itsura niya. Ayaw man niyang aminin pero gusto niyang maayos siyang tingnan sa blind date na sinet up ng lolo niya.
Habang nakasakay sa kotse ay parang ayaw na niyang bumaba. Sobrang dami ng tanong sa sarili niya. Why do I even have to go here? Nakakainis naman. Paano kung masama ang ugali niya? Paano kung gold digger siya? Paano kung maarte siya? Oh God, hindi ko pa siya nakikita pero parang ayaw ko nang tumuloy. I doubt na magiging maayos ang blind date na to. Anya sa sarili bago niya finally na napagpasyahang bumaba sa kotse. This is ridiculous. Bulong niya sa sarili. Bakit ko ba to ginagawa? Kung hindi lang talaga ako ganun kung itrato ni Lolo, hindi ko gagawin to. Anya bago siya pumasok sa may restaurant. VIP 123. Anya sa isa sa mga staff at dinala naman siya sa mga ito sa VIP section ng dining area nila. Doon bumungad sa kanya ang isang dalaga na floral dress. Kaagad na tumayo ang dalaga at tumigil ang mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Ang gwapo niya. Ito na ba yung sinasabi ni Mang Ronald na apo niya? Sobrang gwapo naman. Nakatulala lang saad niya dahilan para mapairap ang binata. Miss, okay ka lang ba? Parang nakatulala ka nata sa kagwapuan ko. Taas ang kilay na saad nito dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Laika. Ay wow, ang yabang naman ng lalaking to. Pero hindi siya mali dun sa sinabi niya. Anya sa sarili bago niya inayos ang sarili niya. Hello, I'm Laika. Ikaw yung apo ni Mang Ronald, di ba? Nice to meet you. Nauutal na saad ni Laika sa binata. Halatang sobra ang kaba dahil ito ang unang beses na nakaranas siya ng blind date na ito. I'm Kael, and it's not nice to meet you. In fact, napilitan lang ako dahil magtatampo sa akin si Lolo. Anya dahilan para mawala ang ngiti sa labi ni Laika. I'm not interested in anyone, so don't get your hopes up. I don't like you, and I will never like you. Pagsusungit niya dahilan para peking mapangiti ang dalaga. Arugante, masamang ugalit sobrang yabang. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend pero yan ang ayaw ko sa lalaki. Saka, kabaliktaran mo yung pagpapakilala sa akin ng lolo mo. Sobrang bait ni Mang Ronald at sabi niya sobrang bait mo daw. Mukhang fake news yun. Hindi na napigilan ng dalaga ang sarili at nasabi na niya ang mga salitang yun. Ang pinakaayaw niya kasi sa lahat ay ang mga katangian na ipinapakita ng binata. Ay, ito ang rason kung bakit ayaw ko pang makipagrelasyon. Ayaw ko ng ganito. Mas okay siguro kung tumanggi na lang ako sa alok ni Mang Ronald. Inis na saad ni Laika sa sarili niya at akmang tatayo na siya para umalis nang pigilan siya ng binata. Where do you think you're going? May kailangan ba tayong pag-usapan? Alam mo, itigil na natin to. Because clearly, you don't want me. And I don't want you to. Kaya let's just stop this. Sabihin mo na lang kay Mang Ronald na hindi mo nagustuhan ang ugali ko. I can't stand your attitude anymore. Mas gugustuhin ko na lang na maging single habang buhay kaysa naman ikaw maging kasintahan ko. Inis na saad ng dalaga pero hindi siya hinayaang makaalis ni Kael. Calm down, women. Sorry for being like that. I have my reasons, okay? Tsaka may deal ako sa'yo. Malay mo maging interesado ka. Anya, kaya naman naupo na lang ulit si Laika. Here's the thing. After this so-called blind date, let's pretend to like each other. Dahil sigurado akong kapag hindi naging maayos ang blind date natin, ay isi-set up na naman ako ni Lolo sa iba. Tsaka, para maging masaya na rin siya, we'll just be in a relationship for ilang buwan. Of course, pagpapanggap lang yun. Tapos maghihiwalay din tayo. Let's just pretend for now. So, anong masasabi mo? Tanong ni Kael sa dalaga na kasalukuyang nakangiwi. No, wag na lang. Tsaka problema mo yan kaya solusyonan mo. Anya takmang aalis na siya nang muling magsalita ang binata. Binanggit nito ang address ng bahay nila Aling Nene kung saan sila nagtitinda ng mga ulam at merienda. Yan yung lugar kung saan ka nagtitinda, di ba? I'm pretty sure na alam mo nang hindi pagmamayari ni Aling Nene yung lupa na yun. And that's because akin yun. Kapag tumanggi ka sa gusto ko, kukunin ko ng pwersahan ng lupang yun. At mapipilitan kayong umalis. Kapag nangyari yun, mawawalan kayo ng pagtitindahan at mawawalan kayo ng pera. Kaya naman make your decision wisely, Laika. Pagbabanta niya sa dalaga, alam niyang tama si Kael dahil hindi talaga kila Aling Nene ang lupang yun. If you want proof, I can show it to you. Kung hindi ka pa naniniwala. Anya, dahilan para mapabuntong hininga si Laika.
Alam niya kung gaano kahalaga kila Eya at Aling Nene ang karinderyang yun, kaya kahit na magsakripisyo siya ay gagawa siya at gagawa ng paraan, wag lang mawala ang mga yun. Hindi mo sila papaalisin kapag pumayag ako sa gusto mo, tama ba? Tanong ni Laika na nagpalaki ng ngisi ng binata. Oo naman, ibibigay ko pa sa inyo yung titulo ng lupa. I'm generous kaya hindi nyo na kailangan problemahin pa ang lupang yun. So, deal? Tanong ni Kael sa dalaga. Ayaw ko man pero wala akong choice. Kaya deal. Anya bago umirap. Okay din. Umorder ka na habang nakain tayo. Ipapaliwanag ko sa'yo mga gagawin natin. Anya, kaya naman umorder na sila. Habang naghihintay ng pagkain ay isa-isa nang ipinaliwanag ni Kael ang mga dapat nilang gawin habang nagpapanggap sila. Birthday ni Lolo bukas. Kaya naman you have to be there. Ayaw ni Lolo na mag-out of country. Kaya naman magkakaroon lang ng celebration sa mansyon. Ipapasundo kita sa isa sa mga tauhan ko at ipapadala ko rin ang susuotin mong damit. Give me your number para matawagan kita. Pagpapaliwanag niya. This is too tiring. Didiretso na lang siguro ako sa kondo ko at bukas na ako uuwi ng mansyon. Saad niya sa sarili habang papauwi na siya. Matapos nilang kumain ay umuwi na sila kaagad dahil may trabaho pa sila parehas. Nakasimangot si Ronald habang inaayos na ang mansyon nila para sa celebration ng birthday niya. Kagabi pa kasi hindi umuuwi ang apo niya, kaya hindi niya alam kung ano nga bang nangyari sa date nito. Marami ng tao sa mansyon nang dumating si Kael doon. Happy birthday, Lo. Mamaya ko ibibigay sa'yo ang gift ko. I'm just talking to someone. Anya bago ito dumiretso sa kwarto niya. Nagsimula na ang event at marami nang nagbibigay ng mga regalo at dumadating sa party ni Ronald. Bukod doon ay bago lang pababa si Kael at mukhang may kausap pa ito sa cellphone. As always, work na naman. Balungkot na saad ni Ronald bago siya umupo sa may upuan niya. Ngunit nabigla naman siya nang makita niya ang isang pamilyar na dalaga na kasalukuyang kakapasok lang sa loob ng mansyon. Nang makita nila ni Kael ang isa't isa ay kaagad silang lumapit sa isa't isa at nagyakapan, dahilan para mabigla ng sobra-sobra si Ronald. Namamalik ba taba ako? O totoong niyakap ni Kael si Laika? Hindi makapaniwalang saad niya sa sarili bago hawak kamay na naglakad ang dalawa papunta sa gawin niya. Sorry, Lo. Nabusy lang ako kanina dahil kausap ko si Laika. Happy birthday. Ito ang regalo namin sa'yo. Saad ni Kael bago niya inabot sa matanda ang box. Happy birthday po, Mang Ronald. Pagbati naman ni Laika sa kanya. Magkasama kayo. Tanong ni Ronald bago tumingin sa kamay nila na magka-holding hands. Well, yes, Lolo. It turns out tama ang sinabi mo. She's beautiful, gentle, caring at mapagmahal. We enjoyed our date, kaya naman after ng breakfast date ay nag-lunch date na rin kami at saka dinner date. That's why hindi ako nakauwi kagabi. Pagsisinungaling ng binata na nagpasaya naman sa lolo niya. Totoo ba? That's great. Sabi na nga ba't magugustuhan yung isa't isa? Masayang saad ni Ronald. Buong birthday party niya ay masigla si Ronald. Tuwang-tuwa siya dahil sumakses ang blind date ni Kael at Laika. Gabi na nang natapos ang birthday party kaya naman doon na pinatulog ni Ronald ang dalaga. As of now, hindi muna kayo magkalapit matutulog If I'm not mistaken, bago niyo palang kinikilala ang isa't isa, no? Tanong ni Ronald. Yes, Lolo. And I know my boundaries. Are you happy ba, Lolo? Tanong ni Kael. Oo naman. Makita lang kita na masaya kasama si Laika, masaya na ako. I'm glad na natuto ka na rin magmahal. Saad ni Ronald. Nagkwentuhan lang sila sandali bago napagpasyahan ni Ronald na matulog dahil bawal siyang magpuyat. Finally, tapos na. I'm proud of myself dahil kinaya ko makipag-holding hands. Sweet talk sa babae. Sa babae? Mahirap bang gawin yun para sa'yo? Suba din ka. Nandidiri ka ba sa akin? Hindi makapaniwalang saad ni Laika bago niya tiningnan na parang nandidiri siya sa binata. Sayang, gwapo ka sana, kaso gwapo rin palang gusto mo. Anya, dahilan para samaan siya ng tingin ni Kael. First of all, I'm not gay. Second, I can't just stand girls ever since that happened. Anya bago siya napatigil. Ever since ano? Kung hindi ka bakla, don't tell me na na-broken-hearted ka kaya ayaw mo na makipagrelasyon. Tanong ni Laika. You're right. And I don't want to experience that again. Malamig na Anya bago siya sumandal sa may sofa.
Nag-cheat ba siya sa'yo? Curious na tanong ni Laika sa binata dahil siningkitan siya nito ng tingin. Since when ka pa naging chismosa? Taas kilay na tanong ng binata. Ito naman, curious lang. Grabe siguro yung ginawa niya sa'yo at ganyan ang ugali mo. Sayang ka, gwapo ka pa naman din sana. Ang downside mo ay ang ugali mo. Anya ng dalaga dahilan para samaan siya ng tingin ni Kael. Iniinsulto mo ba ako? Wala ka na magagawa kung ganitong ugali ko. Tsaka, it's none of your business. Alam mo, matulog ka na lang dun sa guest room at marami pa akong gagawin. Anya, kaya tumayo na lang ang dalaga at nagtungo sa guest room. Grabe sigurong ginawa ng babae. Well, babalik din siya sa dati kapag nakahanap na siya ng panibagong mamahalin niya. Saad ni Laika sa sarili bago niya humiga sa kama. Sa kabila ng kasunduan nila ni Kael, sinubukan ni Laika na intindihin ang kalagayan ng binata. Maaaring iba ang ugali nito, pero nanatili siyang magalang at mahinahon tuwing magkasama sila sa harap ni Ronald. Ginagampanan niya ang papel bilang isang babaeng unti-unting nagugustuhan ng isang katulad ni Kael, na kahit sa totoo lang ay nasasaktan siya sa bawat pagsusungit nito. 2:00 na ng madaling araw nang magising si Laika. Kasalukuyan siyang nasa mansyon ulit, gawa nang nagkaroon sila ng dinner sa mansyon ng binata. At dahil nauuhaw siya, ay bumaba siya sa first floor kung saan naabutan niyang nagtatrabaho pa rin ang binata habang umiinom ito ng energy drink. Energy drink talagang iniinom niya? Hindi na siya lalo makakapagpahinga nito. Buntong hiningang saad ni Laika bago siya naglakad pa palapit sa binata at inagaw niya ito. Magkakasakit ka sa ginagawa mo, Kael. Itigil mo na nga muna yan at magpahinga ka na. 2:00 na oh. Nag-start ka dyan kanina after lunch. Lagpas 12 hours ka na nagtatrabaho. Paninermo ni Laika. Give that to me, Laika. Anya pero hindi siya pinakinggan ng dalaga. Itinapon niya ito sa may basurahan at isinarado niya ang laptop ng binata. Sandali lang. Ililigpit ko lang itong mga paperworks mo tapos dadalhin na kita sa may kwarto mo. Saad ng dalaga bago niya inayos ang mga paperworks ng binata pati na rin ang laptop nito. Napaka-workaholic mo naman. Wala bang nagagalit sa'yo kapag nilulunod mo ang sarili mo sa trabaho? Wala. Well, si Lolo. Pero hindi niya ako kayang pigilan. Sagot ng binata na kasalukuyang antok na. Well, ngayon meron na. Kung hindi ka mapigilan ng lolo mo, ako ang pipigil sa'yo. Anya at nang matapos na siya sa pag-aayos ay tinulungan niyang tumayo si Kael. Hinatid siya ng dalaga sa kwarto niya dahil parang kahit anong oras lang ay hihimatayin na ito. Nakatulog kaagad ang binata nang ihiga siya ni Laika sa kama. Pagkatapos nun ay muli nang natulog ang dalaga sa kwarto niya. May mga oras na ayos sila pero may mga oras din naman na hindi. Hindi nila naiiwasan ang pag-aaway lalo na't may pagkabratinelyo si Kael. Isa na sa pinag-aawayan nila nang dalhan ni Laika ng pagkain ng binata sa kumpanya nito. Hindi inaasahang nakita siya ng kaibigan ni Kael dahil para asarin siya ng mga ito kaya naman nag-away sila. Hindi kita maintindihan, Kael. Ano bang mali doon? Dinalhan na nga kita ng pagkain dahil nag-aalala ako sa'yo. Tapos magagalit ka pa sa akin dahil lang doon? Tsaka, malalaman din naman nila, di ba? Nakipag-deal ka pa sa akin kung itatago mo rin pala ako. You don't understand me, Laika. I don't need your concern. Tsaka, it's not your business kung kumain na ba ako o hindi. Tsaka nakakalimutan mo na bang tuwing kasama lang ni Lolo tayo magkasundo? Why are you acting like my girlfriend when you're not? Fine! Kung yan ang gusto mo. Total hindi mo naman kailangan ng pagmamalasakit ko. So be it! Inis na saad ng dalaga bago niya kinuha ang sling bag niya at padabog siyang naglakad papalabas sa kumpanya ng binata. Akala nila ay matagal-tagal pa bago sila ulit magkikita. Hanggang sa parehas silang minessage ni Ronald. Sinabi nitong may dinner sila sa mansyon. Dahil doon ay walang nagawa ang dalawa kung hindi magsama ulit. Buong biyahe silang walang imikan at nang pumasok sila sa loob ng mansyon ay hindi sila magka-holding hands. Lolo, pagbati ni Laika kay Ronald. Lolo ang tawag ng dalaga kay Ronald dahil ito ang sinabi ng matanda. Buti naman at nakapunta kayo. Nagpaluto ako ng maraming masasarap na pagkain. Pati ang paborito mong buttered shrimp, iha. Masayang saad ni Ronald bago sila umupo. Nagkaroon ng small talk bago kumain. Nag-usap yung maglolo tungkol sa kumpanya. Kumusta kayo? Tanong ni Ronald.
Okay naman po, masaya at payapa. Pagsisinungaling ng dalaga bago siya uminom ng juice. Nagpatuloy ang usapan at doon sila pinatulog ni Ronald. Nakalimutan kong sabihin, kailangan niyo munang maglapit dahil lahat ng kwarto ng second floor maliban sa kwarto ni Kael ay inaayos. Just don't do anything naughty, ha? Matulog lang kayo. Paalala ni Ronald dahilan para hindi makapaniwala si Laika. Great! Just great! Ngayon pa talaga nangyari to kung kailan magkaaway kami. Ang galing talaga ng tadhana. Inis na saad ni Laika bago siya peking umiti. Okay po, sige matutulog na po kami. Saad ng dalaga bago siya pumasok sa kwarto ng binata. Kinuha niya sa cabinet ng kwarto ni Kael ang pantulog niya. Nag-iwan na siya ng gamit doon dahil napapadalas din kasi ang pananatili niya dito. Bukod doon ay hindi masyadong ginagamit ng binata ang cabinet dahil may walk-in closet ito. Matapos magbihis ay muli siyang bumaba. Balak niyang paunahin munang matulog ang binata dahil sigurado siyang hindi siya makakatulog kapag nagsabay sila. Pumunta muna siya sa my garden upang magpahangin. Olay ka, bakit hindi ka pa natutulog? Gulat na tanong ni Ronald nang makita niya ang dalaga. Nagpapahangin lang po. Anya bago siya napatungo. May problema ba kayo? Kanino ko pa rin kasi napapansin na parang hindi kayo okay. Nag-away ba kayo? Tanong ni Ronald. Opo eh. Ay di din kung bakit siya nagalit sa akin ng ganon. I'm just concerned kasi baka ginugutom na naman niya ang sarili niya. Alam niyo naman siya workaholic yun eh. May pag-aalilang saan ng dalaga dahilan para mapangiti si Ronald. Natutuwa siya dahil minamahal na nga talaga ng dalaga ang binata. Pagpasensya mo na nga po kung yun. Hindi rin kasi magandang naging buhay niya habang lumalaki siya. Nawalan siya ng mga magulang. At nung unang beses siyang nagmahal pinagtaksilan pa siya. Pagkukwento ni Ronald dahilan para mabigla ang dalaga. Ano po bang nangyari sa kanila nung ex niya? Tanong ni Laika. Ganito kasi ang nangyari, Iha. Kagaya niya, workaholic din ang mga magulang niya. Kaya ako nagpalaki sa lalaking yun. Naaksidente ang mga magulang niya papunta sa business meeting at namatay. Kailangan na kailangan niya ng karamay ng mga oras na yun. Kaso ang ginawa ni Elaine iniwan siya at sumama sa ibang lalaki. Sobrang sakit na dinanas ng apo ko noon kaya ako nang humihingi ng paumanhin sa mga nagagawa niya. Pagkukwento ni Ronald habang si Laika naman ay hindi makapaniwala. Ang grabe naman ang pinagdaanan niya. Nawalan na nga siya ng mga magulang tapos pinagtaksilan pa siya ng babaeng minamahal niya. Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit siya nagkakaganon. Malungkot na saan ng dalaga sa sarili niya. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung malaman kong naging successful ang blind date ninyo. Masayang saad ni Ronald. Natahimik na lang ang dalaga dahil ang lahat ng yun ay pagsisinungaling lang. Dahil sila ay nagpapanggap lamang. Medyo nilalamig na po ako. Mauna na po ako at kakausapin ko pa po si Kael. Pagpapaalam ng dalaga bago siya bumalik sa kwarto ng binata kung saan naabutan niya itong tulog na. Napabuntong hininga na lang ang dalaga bago siya nahiga sa tabi ng binata. Mabilis na rin siyang nakatulog dahil sa pagod. Ngunit bigla siyang naalimpungatan nang maramdaman niyang may nakayakap sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata ay naabutan niyang nakayakap sa kanyang binata. Napangiti na lang siya bago yumakap pabalik dito at muling nakatulog. Hindi alam ni Kael pero simula nang magising siyang nakayakap kay Laika ay para bang may kakaiba na sa kanya. Ilang araw nang nakalipas simula noon pero hindi pa rin sila nagkakausap ng matagalan. Kaya naman nagulat na lang siya nang makita niya ang sarili na nagmamaneho papunta sa may karinderya. May dala siyang bulaklak at teddy bear upang humingi ng sorry. Kasalukuyang nagliligpit si Laika ng pinagkainan nang makarating siya roon. Bumaba siya mula sa kotse niya at napatili naman si Eya nang makita siya nito. Ay! Yung jowa best beshi nandito na! Sigaw ni Eya dahilan para mapatingin si Laika sa may likuran niya kung saan nakita niya ang binata. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ng dalaga sa kanya bago ito bumalik sa pagliligpit ng gamit. Ako na dyan, Beshi. Oo, usap na kayo. Mukhang payok na siya, oh. Kinikilig na saad ni Eya bago niya inagaw ang gawain ng dalaga. I'm sorry. Panunuyo nito bago niya inabot sa dalaga ang bulaklak. Nasa bukabularyo mo palang pagsasorry, no? Napilitan ka ba sa lolo mo na makipag-ayos sa akin?
Mahinang tanong ng dalaga. No. Wait, alam ni Lolo na hindi tayo okay? Tanong ng binata. Oo, nasabi ko sa kanya. Pero ano bang palabas yan at may paganyan-ganyan ka pa? Muling tanong ng dalaga. Like I said, I want to apologize. I'm sorry for overacting that day. Pagsasorry nito bago siya yumakap sa dalaga na kahit siya ay hindi makapaniwalang nagawa niya yon. Para bang kumikilos ng katawan niya kahit hindi niya ito inuutusan. Bati na tayo? Tanong ni Kael. Para kang bata dyan. Oo na, wala naman akong magagawa eh. Salamat dito, pwede ka nang umuwi. Anya at akmang tatalikod na siya nang yakapin siya ulit ni Kael. Aantayin kita hanggang sa matapos ang trabaho mo. Sa labas tayo kumain mamayang gabi. Pilit na siyang pinapauwi ng dalaga pero nagmatigas talaga si Kael at inintay siya nito hanggang sa matapos ang trabaho niya. Kumain sila sa labas ng gabing yun para bang magjowa talaga na nagde-date. Mula noon ay nagsisimula ng magtaka si Kael. Napapadalas ang pagdaan niya sa karinderya. Dati ay palaging irap lang ang salubong niya kay Laika pero ngayon ay tinutulungan na niya itong magbuhat ng mga kaldero at minsan ay siya pa ang naguhugas ng pinggan. Nagsimula ring mapansin ni Laika ang mga maliliit na pagbabago. Ang pagngiti ni Kael, ang hindi na nito pagsimangot sa tuwing lalapit siya at ang simpleng ingat ka bago ito umalis. Unti-unti ay kahit pilit niyang itinatanggi ay tuluyan na nga siyang nahuhulog sa binatang palagi siyang sinusungitan. Pero kahit paunti-unti nang lumalambot ang puso ni Laika ay hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Kael. Hanggang saan ba ang kaya nitong ibigay? Hanggang kailan ba ito magtatagal? At kung mahal na nga rin ba siya nito? Isang gabi, habang nagbubuhat si Kael ng kahon ng mga bagong deliver na ingredients para sa karinderya, ay pinanood lang siya ni Laika mula sa loob. Napapangiti siya ng bahagya nang mapansin niyang hirap si Kael sa pagbuhat pero ayaw pa rin humingi ng tulong. Kahit pawis na pawis ay napakagwapo niya pa rin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng binata. Pagkatapos ng gawain, naupo silang dalawa sa bangkong kahoy sa labas ng karinderya. Tahimik lang pero hindi awkward dahil parehas silang pagod. Okay ka lang ba? You look tired. Saad ng binata bago niya pinunasan ng pawis ang dalaga. Okay lang ako, pagod lang. Pero ikaw, okay ka lang ba? Ang dami mong binuhat. Tanong sa kanya pabalik ng dalaga. Okay lang ako. Tsaka boto naman sa akin si Aling Nene kaya no problem akong tumulong kahit kailan. Anya na nagpatawa sa dalaga. Talaga lang ah. Parang imposible naman yan. Sa dami na ba naman nagtatangkang manligaw sa akin noon wala siyang nagustuhan. Baka naman feeling mo lang yan. Hindi no. Sabi niya napakabait ko daw na lalaki. At saka bagay daw tayo. Boto raw siya sa akin basta wag lang daw kitang sasaktan. Anya na para bang proud na proud sa sarili. Gustong gusto niyang itanong sa kanya ng dalaga kung nagpapanggap lang ba siya ng mga oras na yun o totoo ba ang sinasabi niya. Gustong umasa ng dalaga na baka merong pag-asa ngunit baka masaktan lang siya kaya hindi niya nalang tinanong. Simula noon ay palagi ng sweet si Kael tuwing magkasama sila. Kahit na silang dalawa lang ay nagpapalambing ito. Hindi na lang muna ito inisip ng dalaga dahil masaya siya sa nangyayari sa kanila. Masaya siya kung itrato nila ang isa't isa ay para bang magkasintahan. Bukod doon ay palagi rin naman niyang dinadala ng pagkain ng binata sa kumpanyang ito. Lady Boss na nga ang tawag nila kay Laika dahil alam naman nilang ito ang minamahal ng boss nila. Kasalukuyang may meeting si Kael kaya naman naiwan sa opisina niya si Laika. Kasalukuyan siyang nakaupo sa swivel chair nang may kumatok sa pintuan. Lady Boss, someone is here to talk about a collaboration with the Boss Company. Saad ang ikalawang assistant ni Kael. Come in! Saad ng dalaga bago pumasok si Steve kasama ang isang babaeng hindi inaasahan ng dalaga na makikita niya sa personal. Oh, Miss Elaine Cuangco, what brings you here? Lakas loob na tanong ni Laika kahit na medyo kinakabahan siya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Don't tell me balak niya makipagbalikan kay Kael. I won't let her do that. Inis na saad niya sa sarili. So, you're what they call the lady boss? Tanong ni Elaine na para bang hinuhusgahan siya nito. Yeah, as in lady boss. Pinaikling version ng the boss lady. So, hi.
I'm Laika. Ikaw ang bago ni Kael. And why are you talking to me like that? Naikwento niya ba sa'yo kung gaano siya kabaliw na baliw sa akin noon? Nakangising tanong ni Elaine. Hindi man halata pero parang may humigpit na tali sa dibdib ni Laika sa narinig. Gusto niyang matawa sa kayabangan ng babae pero mas nangingibabaw ang inis kaya pinilit niyang ngumiti, ngiting may bahid ng inis. Hindi ka na naikwento eh. Siguro kasi hindi ka na mahalaga. Hindi na mahalaga yun ngayon. Alam mo naman, kung may halaga pa, baka ikaw pa rin ang nandito sa opisina niya at hindi ako. Anya na para bang inaasar niya si Elaine. Natahimik si Elaine saglit dahil sa sinabi ng dalaga. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Laika para bang pinipintas nito ang pwede niyang pintasin. Habang ang dalaga ay kalmado lang. Hindi siya magpapaapekto sa dating nobya ng lalaking unti-unti nang minamahal ng puso niya. Well, I didn't come here to argue. I came here for business. Pero kung gusto mong personalan, I don't mind either. Too bad, kasi ako nandito lang para hintayin ng taong mahal ako ngayon. Business can wait. At kung may gusto kang patunayan, wala nang saysay yon. Si Kael na mismong pumili kung sino ang gusto niya makasama, di ba? Nakangising saad niya, sabay tayo mula sa swivel chair at inabot ang intercom. Jenny, pakisabi na lang kay Kael na bumisita si Miss Kwangko. I'm sure he'll want to know. Halatang nabigla si Elaine sa inasta ni Laika. Hindi to yung simpleng babae lang na akala niya. May tapang, may dignidad at higit sa lahat ay may puso ito. Pagkababa ng telepono ay lumayo si Laika at tumayo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elaine. Pasensya ka na, pero mukhang wala ka ng space dito. Wala na dito sa opisina. Wala na rin sa buhay ni Kael. Wala nang nasabi si Elaine. Napangisi na lang siya at nilingon si Steve na kanina pa nananahimik. I guess times have really changed. Yeah, sagot ni Laika. And so did Kael. Nabigla naman sila nang biglang bumukas ang pinto at niluwa noon ang binata. Laika, okay ka lang? Tanong niya habang nilalapitan nito at hinahawakan sa braso. Napatingin siya kay Elaine. Kita sa mga mata niya ang pagkabigla. Elaine, anong ginagawa mo rito? I'm just here for the collaboration of Vilnero and Kwangko Corporation. Wala nang iba. Well, next week na lang tayo mag-usap. Nice meeting you, Laika. Anya na para bang may kakaiba sa boses niya. Thank God you're okay, Laika. May pagka-war freak pa naman yun. Kaya naman nag-alala talaga ako ng sobra dahil baka sinasaktan ka na niya. Nag-aalilang saan ni Kael bago niya niyakap ang dalaga. Pero kahit na nagtatapang-tapangan noon ng dalaga, ay hindi niya mapigilang mag-alala dahil halos araw-araw silang nagkikita para sa kumpanya. Natatakot siyang baka muling mahulog ang binata kay Elaine. Sa mukha pa lang nito ay mahahalata ng gusto niya pa rin si Kael. Halos araw-araw nag-overthink si Laika, ngunit wala siyang magawa dahil wala namang sila. Wala siyang karapatan na magsabi na nagseselo siya dahil wala namang sila. Pilit niyang inaalis sa isip niya yon hanggang sa nakita niya ang post ng isa sa mga paparazzi sa social media. Namataan na magkasama sila sa isang mall na para bang masaya, kaya inassume ng mga netizen na baka nagkabalikan na sila. Hindi na alam ni Laika kung paano pipigilin ang sakit na nararamdaman ng dibdib niya. Ilang beses niyang binasa ang caption sa post. Spotted, ex-lovers. Kael Vilnero and Elaine Kwangko seen shopping together in VMX Mall. May balikan na nga bang magaganap? Sa mga litrato ay magkasabay habang naglalakad si Kael at Elaine. Hindi rin sila magkahawak ng kamay pero hindi rin sila mukhang magkagalit. Nakangiti pa nga si Elaine sa isa sa mga kuha. Wala siyang karapatan. Oo, yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pero kahit anong pilit ang gawin niya ay hindi niya may tatangging nasasaktan siya. Hindi siya mapakali buong araw. Nagpatuloy siyang magtrabaho sa karinderya. Ngumiti sa mga customer pero sa loob-loob niya ay nasasaktan siya at hindi mapakali. Patuloy na nangyayari ang mga sunod-sunod na paparazzi shots at bukod doon ay minsan na lang din sila kung magkasama. Dahil doon ay iniisip ng dalaga na baka nga nagkabalikan na sila. Hindi na kinakaya ni Laika ang nakikita niya. Mukha namang masaya na si Kael dahil sa bumalik na ang greatest love nito. Kaya naman kahit masakit para sa dalaga ay pumunta siya sa mansyon ng binata upang kausapin ito. 11:00 na ng gabi nang makauwi ito ng mansyon at nabigla nang makita niya ang dalaga. Kaagad itong tumakbo papalapit sa dalaga at niyakap niya ito ng mahigpit. Why are you here? Gabi na. Namiss mo ba ako? Tanong ni Kael
Pero bago makalapit ay kaagad nang bumitaw sa yakapan nila si Laika. Mukhang palagi kang busy nung nakaraan ah. I'm sorry about that. This partnership with Quanco Corporation is really important dahil magaling sila sa marketing. Maganda yung pinapalabas kong bagong kotse. Mabili ka agad pagkalabas nun. Pagpapaliwanag ni Kael. Hindi ko alam kung nagsisinungaling lang ba siya o hindi. Wala nang atrasan to. Mas okay nang matapos ng maaga kaysa naman sa hayaan ko pang masaktan ako ng sobra-sobra. Anya sa sarili bago siya huminga ng malalim. You look happy with her in every paparazzi pictures I saw. So I guess we have to stop all of this. Okay lang naman sa akin na ganito ang kinalabasan. Well, wala nga akong karapatang makaramdam ng iba eh. Dahil simula pa lang, malinaw na deal lang to. So please, let's end this deal, Kael. Malungkot na saad ng dalaga habang pinipigilan niya ang sarili na maluha. Alam niyang ibig sabihin ng dalaga. Hindi niya napansin na nagseselos na pala ito dahilan para mag-guilty siya. Hindi niya kasi ginustong makaramdam ng ganito ang dalaga. Akala niya ay may pag-asang tumanggi ang binata ngunit nabigla si Laika sa sinagot nito. Tama ka. Kailangan na nating itigil to. Wala na rin namang patutunguhan tong ginagawa natin. Anya bago siya lumayo ng kaunti. Dito na nagtatapos ang lahat. Hindi na napigilan ni Laika ang sarili niya at tuluyan na siyang naluha. Itigil na natin to. Dahil ayoko nagpapanggap lang tayo. Laika, gusto ko maging totoong relasyon natin. Anya ng binata na nagpagulat sa dalaga bago siya napatingin kay Kael. I'm sorry. Dahil hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Today is the last day na makakasama ko si Elaine dahil kinausap ko ng kuya niya. Maganda ang collaboration ng kumpanya namin at ng pamilya niya. Pero ginagamit niya yun para balikan ako. Dahil dun ay sinabi ko sa kuya niya na kapag si Elaine ang hinayaan niya mag-handle nun, ay ititigil ko ang partnership namin. She tried winning me back, pero hindi niya nangyari yun gusto niya. Pagkukwento ni Kael bago niya hinawakan ang pisngi ng dalaga. You're right. May pag-asa ka pang magbago ang ugali ko. And that started ever since I met you. Mayabang at masama man ang ugali ko sa'yo nung una. Pero natutunan ko magbago para sa'yo. Dahil gusto ko maging karapat-dapat para sa'yo. Hindi ko ginagawa ang lahat ng yun ng walang dahilan. Nagbago ako dahil mahal kita, Laika. Hindi ako nagiging sweet at clingy sa isang tao nang walang dahilan. Mahal kita. Kaya nangyari ang lahat ng yun. Pag-amin ni Kael sa nararamdaman niyang matagal na niyang itinatago. Napatulala si Laika. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero kasabay noon ay may kung anong init na dumadaloy sa dibdib niya. Ang isang mainit na kay tagal niyang ninais maramdaman. Mahal ako ni Kael? Hindi makapaniwalang bulong ng isip niya. Hindi niya alam kung maniniwala agad siya o kung dapat pa ba siyang umasa. Pero nung makita niya ang mga mata ng binata na tapat, puno ng takot pero buo ang loob. Alam niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Kael! Mahinang saad ni Laika habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil takot ako. Takot akong baka hindi mo ako tanggapin dahil sa lahat ng ginawa ko noon. Dahil baka masyado na akong huli para mahalin mo rin. Sagot ni Kael habang pinipigilan ang nangingilig niyang luha. Ngumiti si Laika, malungkot pero totoo. Baliw ka! Sa lahat ng ginagawa mo, sa bawat ingat ka, sa bawat ngiti mo kapag tinutulungan mo ako sa paghugas ng pinggan. Paano ko ba hindi mararamdaman yon? Lumapit si Kael sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Hindi na to deal. Hindi na to pagpapanggap. Simula ngayon, gusto ko maging totoo tayo. Totoong bawat salita, ang bawat yakap, ang bawat halik. Kasi Laika, ikaw na talaga ang gusto kong makasama. Totoo ang sinasabi kong to. Walang biro. Unti-unting ngumiti si Laika dahil sa sinabi ng binata. Alam mo ba kung ilang beses kong pinilit ang sarili kong huwag mahulog sa'yo? Tanong ni Laika sabay tawa ng bahagya. Pero talo ako dahil sa bandang huli, minahal pa rin kita. Same lang. Ayaw kong aminin nung una sa sarili ko na gusto kita dahil ma-pride ako. Pero natalo ng tawa mo at nangiti mo ang pride ko. Malambing na saad niya bago niya hinalikan ng kamay ni Laika. At sa unang pagkakataon na natapos na ang pagpapanggap, hinawakan niya ang dalawang pisngi ng dilaga at sa gitna ng gabi at liwanag ng buwan ay hinalikan niya si Laika sa noo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patunayan na kaya ko pang magbago. Mahal na mahal kita, Laika.
Malambing na anya bago niya niyakap ang dalaga. Salamat din sa pagiging totoo, Kael. Mahal na mahal din kita. Anya bago humiwalay sa yakap si Kael at tuluyan na niyang hinalikan ng dalaga sa labi. Simula noon ay naging official na sila. Wala nang pagpapanggap dahil ang relasyon nila ay totoo na. Halos 6 na buwan pa lang ang nakakalipas ay nag-propose na si Kael sa dalaga para daw wala nang takas ito. 1 linggo na lang bago ang kasal nila nang makaramdam ng kakaiba si Laika. Nararamdaman niya lahat ng sintomas ng pagbubuntis kaya naman nag-pregnancy test siya at tama ang hinala niya. Siya nga ay nagdadalang tao na. Halos mapatalo naman ng sobra-sobra ang binata nang ibalita sa kanya ng dalaga ang good news. Thank you so much, Lord. Thank you so much, mahal. Lumuluhang pagpapasalamat ni Kael nang malaman niyang magiging ama na siya. Napangiti na lang ang dalaga bago nila niyakap ang isa't isa at hinalikan. Yan ang pangyayari sa buhay nila, 4 na taon na ang nakakalipas. Ngayon ay kasal na lang sila at mag-4 na taong gulang na ang kanilang panganay na anak na si Kiel Liver Velnero. Makulit, may pagkamasungit ito at matapang kagaya ng ama. Para siyang carbon copy ng ama niya to the point na halos maiyak na ang dalaga dahil wala man lang itong minana sa kanya. Akala niya sa unang anak lang yun mangyayari, ngunit nang ilabas na si Kia Lyra ay kamukhang kamukha rin ito ni Kael. Bakit parang walang nagmamana sa akin? Tingnan mo, si Kael lang kamukhang kamukha. Nakangusong tanong ni Laika sa best friend niya na kasalukuyang nagpipigil ng tawa. Grabe ang lakas ng dugo mo, Kael. Wala talagang namana kay Laika kahit konti. Ang ganda ng lahi ng anak ninyo. Natatawang saad ni Eya habang si Laika naman ay paiyak na. Hindi ko na nga kamukha si Kael. Pati ba naman si Kia? Bakit ganon ang unfair? Ako nagbuntis sa kanila ng 9 months tapos ang kamukha nila yung lalaking to? Anya, habang ang mga tao doon ay nagpipigil ng tawa. Okay lang yan, Iha. E di yung another baby na lang ulit. Saad naman ni Aling Nene na nagpatawa lalo sa kanila. Kalma ma, katatapos lang niyang umiri kanina oh. Natatawang saad ni Eya sa ina. Tumawa ng malakas si Kael at lumapit kay Laika. Bit-bit si baby Kia na mahimbing pa rin natutulog. Kasi mahal, malakas talaga ang dugo ng pamilya namin. Kaya parang naging copy-paste na lang ang itsura ko sa kanila. Biro ni Kael sabay halik sa pisngi ng asawa. Napanguso si Laika. Copy-paste sa'yo, hindi sa akin. Paano na lang kung magkalima pa tayong anak tapos lahat kamukha mo pa rin? Di masaya, lahat gwapo at maganda. Hindi mo ba nakikita? Maganda ang timpla natin. Ako yung mold ikaw yung magic. Anya sabay kindat sa asawa. Napatingin naman si Kiel na noon ay naglalaro ng toy car sa gilid. Mommy, bakit ka po galit kay Daddy? Inosente nitong tanong sa ina. Hindi ako galit anak. Naiinggit lang si Mommy kay Daddy kasi kamukha niyo siya. Hindi ko man lang naipasa ang ilong ko. Sabay buntong hininga ni Laika. Sumingit si Eya habang hinahalo ang mainit na tsokolate sa mesa. Hay nako besh, tanggapin mo na lang. Mas malakas talagang lahi ng mga Velnero. Yung mga jeans nila ay parang may kasamang command. Lahat ng anak ko kamukha ko. Ganon! Natatawang saad ni Eya dahilan para mapanguso ang dalaga. Di kung ganon, kailangan ko talaga ng isa pa. Dapat may team Laika sa bahay. Hindi pwedeng puro team Kael, no? Saad ni Laika. Napatawa si Kael at lumapit sa tenga ni Laika. Isang baby pa agad? Game ako. Pero baka mamaya kamukha ko pa rin yun. Ready ka na ba sa round 3? Napalingon si Laika sa asawa. Kunwaring irap ang isinagot pero hindi mapigilan ng matamis ng ngiti. We'll see soon. Sa ngayon, hindi muna at pagod na pagod pa ako. Anya bago sumandal. Alam mo, okay lang naman kahit ako ang kamukha nila Ikaw naman ang mama nila. Ang mama nila ay yung mahal na mahal ko. Paglalambing ni Kael sa asawa. Masaya naman ako na maganda ang lahi nila. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nakangiting saad ni Laika dahilan para halikan siya ni Kael. Nagsigawan naman sila sa sobrang kilig bago nagtawanan. Dito na po nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan nila Laika at Kael. Hindi inaasahang pag-ibig na nagsimula sa awayan pero nagtapos sa tunay na pagmamahalan. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang istoryang ito. Muli, ako po si Miss Demi hanggang sa uli nating mga kwento. Maraming salamat!